Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 15. Ang nawala at natagpo ang tupa. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 15 verse 1, isang araw ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Verse 2, nagbulong-bulungan naman ang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Verse 3, dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Verse 4, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 na sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Verse 5, kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ang nawala at natagpo ang salaping pilak. Lucas chapter 15 verse 8, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ang nawala at natagpo ang anak. Lucas chapter 15 verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Verse 12, sinabi sa kanya ng bunso ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantala ako'y namamatay dito sa gutom. Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Verse 20, at siya nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Verse 21, sinabi ng anak, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Verse 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Verse 23, katayin ninyo ang verse 23 guys, katayin ninyo anong pinatabang, oo. Verse 23, katayin ninyo ang pinatabang guya. Dapat pinakatabang guya yata to. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang.
Verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Verse 25, nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi ito at malapit na sa bahay narinig nito ang tugtugan at sayawan. Verse 26, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Verse 27, dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Verse 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Verse 29, ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway, ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Verse 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Verse 31, sumagot ang ama-anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Verse 32, Lucas chapter 15 verse 32, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo ngunit nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 16, ang talinghaga ng tusong katiwala. Lucas chapter 16 verse 1, nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Verse 2, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangangasiwa, hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Verse 4, alam ko na ang aking gagawin, maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Verse 5, isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Verse 6, sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali maupo ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. Verse 7, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ang iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Ang lakas naman magpading nito. 100. Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Oh, binawasan niya. Dinodoktor guys. yung kasulatan. Isulat mo 80. Yung 100 ginawang 80. So, yung verse 8, pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalis nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay may mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Verse 10, ang magpagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Importante talaga yung trust, guys. Verse 13, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi mawawala ng bisa ang kautusan.
Verse 14, nang marinig ito ng mga Lucas chapter 16 verse 14, nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Verse 15, kahit sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Verse 16, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Verse 17, mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kalitliitang titik ng kautusan. Verse 18, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-aasawa naman sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya, ang mayaman at si Lazaro. Lucas chapter 16 verse 19, may isang mayamang laging nagtaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Verse 20, may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Verse 21, sa haganda matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa pag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Sa generation natin ngayon guys, hindi pa pwede yung ganyan kasi yung mayayaman may security guard na ngayon, so imposible makapasok yung ganyang mahirap. So verse 22, sa bahay niya kasi may security guard, sa security guard palang haharangin na yan. Ito kasi panahon pa ni Jesus. Verse 22, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham at sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Verse 24, kahit sumigaw siya, amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan pa ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Verse 25, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasulupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Verse 26, bukod dito ay may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Verse 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinapakiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Verse 28, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisilat, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Lucas chapter 16 verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Bukas na itong chapter 17 guys. Bye everyone. God bless.